Sa isip-isip ni Kang Wu kahit pa siguro noong hindi pa selyado ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagawang kontrahin ang nilalang na kanyang kaharap dahil presensya pa lang nito ay hindi na may kukumpara kay Tyrion. Sinabi ng God na hindi pa oras ng propesya kaya't nanlaki ang mata ni Kang Wu at tinanong kung anong ibig nitong sabihin. Ang tanong pa niya kung sino ang nilalang upang pasukin ang kanyang kalooban. Walang patumpik na mangsaan ng dambuhalang mata na siya ang ugat ng lahat ng kasamaan, ang inaatama ng lahat ng demons at lumikha sa Ninth Hell at sinabing tawagin siya ni Kang Wu na Demon God. Napaisip kaagad si Kang Wu sa biglaang pagpapakita ng Demon God dahil kaunting hakbang pa lang ang nagagawa niya para maging isa ding Demon God. Sinabi niya sa Demon God na hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nitong siya ang ugat at pinanggalingan, ngunit ang mas gusto niyang malaman ay kung anong ginagawa nito sa loob niya. Sinabi ng mata kung paanong hindi ito alam ni Kang Wu. Sagot naman ng ating bida na marami na siyang kinain ngunit wala siyang natatandaan na may kinain na God, dahil si Tyrion ay namatay lang ng kusa sa kanyang sariling paraan. Tumawa ng malakas ang Demon God at sinabing natural lang na hindi ito maalala ni Kang Wu, dahil bago pa man siya mahulog sa hell naroon niya siya sa loob ng ating bida saka nagpalabas ng nag-umapa na demonic energy upang magsilbing pananggalang ng ating bida. Hindi maunawaan ni Kang Wu ang sinasabi ng dambuhalang mata kaya't pinaliwanag nito na mali ang pag-akala ni Kang Wu na isa lang siyang normal na tao noon. Sa kabilang banda nag-umpisa namang umapaki ang power of gluttony, ngunit hindi nila magawang makalapit dahil sa barrier na nakapaligid sa ating bida. Sinabi ng Demon God na ang power of gluttony ay nababagay kay Kang Wu dahil malakas siyang kumain. Saka itinanong kung hindi ba naisip ng ating bida na hindi normal sa isang tao na magkaroon ng ganoong kapangyarihan o gamitin ang abilidad ng mga demon na nakonsume niya. Dagdag pa nito na hindi din normal na may kakayahan si Kang Wu na kontrolin ang kanyang ego bilang tao. Biglang napaisip si Kang Wu na marahil nga taglay niya na noon pa ang kapangyarihang ito bago pa man lumaglag sa hell, ngunit kailanman hindi niya naisip na may kakaiba sa kanya. Alam niyang ang hell ay mapanganib na lugar kaya't inakala niyang ang abilidad na ito ay nagawa niyang makuha upang makasurvive. Tinanong ng Demon God si Kang Wu kung naaalala ba niya ang mukha ng kanyang ina na nagbigay buhay sa kanya. Na hindi naman maunawaan ng ating bida kaya't iniba ng Demon God ang paraan ng kanyang pagtatanong, saka sinabing sa tingin ba ni Kang Wu ay meron siyang nanay. Sinabi pa nito na walang may buhay ang mabubuhay ng walang magbibigay at palaging may pinanggalingan ito, maging ang mga demon ay nagmula sa seed ng demonic energy. Ngunit si Kang Wu ay walang magulang at mula pa noon naiiba na siya sa lahat. At ang tanging kasagutan lang na binigay ng Demon God ay hindi siya normal na tao gaya ng inakala niya. Saad pa nito na mula sa umpisa hanggang sa mahulog siya sa hell, hindi nagkaroon ng kaibigan si Kang Wu dahil para maiwasan ang kanyang relasyon sa mga tao. Nag-anyong bata pa ang Demon God at nakangiting umikot sa likuran ng walang imik nating bida, sa pag-aakalang mauunawaan na nito ang kanyang pinanggalingan at pinagmulan. Gulat na natigilan ang Demon God nang biglang tumawa si Kang Wu, tumawa siya ng napakalakas na kahit ang Demon God ay nabigla sa kanyang reaksyon. Kasunod nun ang paglingon niya sa cute na Demon God saka nagmura, matalim pa niyang tinitigan ang Demon God at sinabing anong kinalaman ng lahat ng ito sa pagkakaroon o hindi niya ng nanay. Dagdag pa ni Kang Wu na hindi na problema ng Demon God kung may kaibigan man siya o wala. Kaya't sa pagkabigla agad sinubukang magpaliwanag ng Demon God, ngunit winasiwas siya ni Kang Wu at inaming nagbibiro lang siya dahil naintindihan niya simula pa lang ang gusto nitong sabihin. Nakangiting sinabi niyang naunawaan niyang simula pa lang ay plinano na ng Demon God na gawin siyang kontrabida at masama. Habang nasisiyahan ng Demon God na madinig ito hindi din pinalampas ni Kang Wu na sabihin alam niyang gusto ng Demon God na kunin ang kanyang katawan bilang bahagi ng plano nito. Nang matahimik ang Demon God mas lalong napagtanto ni Kang Wu na natumbok niya ang talagang balak nito. Nalaman niya ang lahat ng ito matapos magsiwalat ang Demon God ng tungkol sa kanyang kapanganakan. Sarkastikong tanong pa ni Kang Wu kung inakala ba ng Demon God na nagugulat siya sa balitang wala siyang magulang. At iiyak na parang bata habang sinasabing hindi siya totoong tao. Sa galit ng Demon God tinawag niyang bastardo ang mautak nating bida. Sagot naman ni Kang Wu na kung galit ang Demon God gawin niya ang gusto niya sa sarili niyang paraan, dagdag pa niya na wag itong umastang nakakataas matapos magtago sa loob niya ng mahabang panahon. Nakangiti pa niyang sinabihan ng masarap na salita ang Demon God, saka sumanyo sa daliri ng pasasalamat dito.
Ani pa ni Kang Wu na nanatili siyang dalisay sa loob ng 10,000 na taon kaya't paanong basta na lang nanakawin ng Demon God ang kanyang katawan. Dahil sa galit nagpakawala ng napakarami at matutulis na kapangyarihan ang Demon God patungo sa ating bida na tinawag niyang arrogant. Hindi naman nag-abala ng oras si Kang Wu na iwasan ang nga ito sa halip ay nakangiti pang inintay ang pagtama ng mga ito sa kanya. Tumilapon si Kang Wu nang sabay-sabay na tumuson sa katawan niya ang matutulis na kapangyarihan ng Demon God, napasigaw pa siya nang biglang lumaki ang mga ito at sakupin ang buo niyang katawan. Sinabi ng Demon na isang mababang tao lang si Kang Wu na may matigas na ulo at hindi alam kung saan siya lulugar, sa kabila ng pinsala humahanggos na nanahimik ang ating bida. Saka gumuhit ang pagngisi at sinabing para sa isang god ang pagsasalita ng ganong mga bagay ay nagpapahiwatig lang na hindi din ito alam ang kanyang katayuan. Sinabi ni Kang Wu na wala siyang alam sa plano ng Demon God, sa kasalukuyan nitong posisyon at kung ano na ang takbo ng plano nito, gayunpaman nasisigurado niya na hindi uubra sa kanya ang anumang balak ng Demon God. Nang tamaan siya ng atake ng Demon God isang bagay ang nakumpirma ni Kang Wu, na kahit gaano ito kalakas at makapangyarihan hindi nito magagawang patayin siya. Nang sabihin ni Kang Wu na ang Demon God ang may kailangan sa kanya hindi na nito nagawang makaimik. Hinugot niya ang matatalim na nakabaon sa kanyang katawan. Sinabi niya na dahil kasama niya na ang Demon God simula pa noon una, alam niyang kasama sa plano nito ang pagkahulog niya sa hell at ang kapangyarihan ng gluttony. Bagaman makapangyarihan ang Demon God hindi ito hadlang kay Kang Wu, dahil alam niyang mas importante sa kanilang dalawa ang kanilang mga pananaw. Kasabay ng pagkawasak ng lahat ng matatalim na kapangyarihan na nakabaon sa kanya, isiniwalat ni Kang Wu na goal ng Demon God na lumabas at makawala sa pagkakakulong. Hindi na nag-abala pa si Kang Wu na alamin ang dahilan ng pagkakakulong ng dambuhalang mata doon, dahil alam niyang wala itong pagpipilian kundi kailangan siya. Takang tanong naman ng Demon God kung bakit hindi man lang natatakot sa kanya ang bastardo nating bida. Arroganting sagot naman ni Kang Wu na hindi niya kilala ang kanyang kaharap na talunan, at kahit pa isa itong God, demon o baliw hindi nito magagawang gamitin siya. Sa isip-isip ng ating bida nakita na ng bastardong Demon God sa loob ng 10,000 taon kung gaano kadaming demon ang nagtangkang hanapin ang kanyang kahinaan at gamitin ang mga tao sa paligid niya bilang hostage. Sa kabila nun iisa ang naging wakas ng mga mapangahas na demon. Sinabi ni Kang Wu sa Demon God na itong magpanggap na matatag at magdesisyon, dahil nasa sa Demon God na kung hahayaan niyang makabalik si Kang Wu o sabay silang mamatay doon. Pagkasabi nun ng Osar nang umiti ang kupol nating bida. Nang idilat ni Kang Wu ang mata bumungad sa kanya ang di pamilyar na silid. Nang subukan niyang bumangon kaagad namang nagsalita si Lilith mula sa tabi niya at binati ang mahal niyang Demon King. Bigla namang animoy na kuryente ang ating bida ng pinakamataas na boltahe, na ayon kay Lilith ay dala pa din ng pinsalang natamo niya sa pagkakabukas ng pinto ng Myriad Palace. Halos umakyat sa himpapawid ang kaluluwa ni Kang Wu sa lakas ng kuryente, kasabay nun sinabi ni Lilith na kasalukuyan silang nasa Chinese headquarters ng mga Guardian at si Qian Mujian ang nagbigay ng silid na kinaroroonan nila. Ayon kay Lilith isang linggo na ang nakakaraan ng matapos ang digmaan, at inabot ng 769 ang naligas sa mga Guardians. Mas kaunti yun kesa sa inaasahan ni Kang Wu na inakala niyang aabot sa 1,000. Sinabi ni Lilith na ang pagpapadala ng sandatahang lakas ng demon sa headquarters sa habang nagaganap ang digmaan ay malaking tulong. Sa kabilang banda bagaman napinsala din sa balak matapos nitong pigilan ang chaotic demonic energy na kumawala, mabilis itong lumakas at kasalukuyang nag-ayensayo. Nang nasa gitna ng kaabalahan si Mamon noong nagkaroon naman ng pagkakataon si Lilith na iligtas si Sehon, ngunit wala pa din itong malay sa kasalukuyan at sa lahat ng kaibigan ni Kang Wu si Sehon ang may pinakamalalang pinsala. Ipinagbigay alam din ni Lilith ang tungkol sa pag-atake ni Lucifer sa Demonic Order matapos niya itong madinig sa siraulong si Julia, habang nakikipag-usap ito ibang headquarters at nanghihingi ng tulong. Hindi naman maalis sa isip ni Kang Wu kung maswerte lang ba talaga sila dahil sa tagmang pangyayari na iyon. Bukod doon dahil sa tawag na tuntun din ni Lilith ang lokasyon ng iba pang headquarters ng Demonic Order, isa sa mga ito ay pinakamalaking branch na maihahalin tulad sa Tibet. Nasiyahan si Kang Wu sa lahat ng inulat ni Lilith kaya't iginiya niya ang kamay upang hawakan ang mahusay na asawa. Hindi naman maitago ni Lilith ang saya habang tinatanong kung muli ba silang aatake sa pamamagitan ng Guardians.
Sinabi naman ni Kang Woo na hindi pa sila aatake sa kainutos na ibigay ni Lilith ang lahat ng impormasyong nakuha niya tungkol sa iba pang mga brok ng Demonic Order. Nagpahayag din ng pag-aalala ang babae sa matagal na pagkahimbing ng bastardo nating bida. Ayon sa kanya pinatulog ang mga gwardiya na nagbabantay kay Kang Woo sa labas. At bago pa man mikaimik ang ating bida nagsimula ng magsilabasan ang malalagkit na galame ni Lilith. Sa pilitan niyang itinaas si Kang Woo gamit ang kanyang mga galame, sa kabila ng pakiusap ng ating bida na huwag siyang abusin bilang pasyente. Buong katawan ni Kang Woo pati ang bibig ay pinasok ng galame ni Lilith kaya't hindi na siya makasigaw pa. Sinabi pa ng pusit na babae na gusto niyang tabihan si Kang Woo bilang regalo. At doon natapos ang malalim na gabi sa matagumpay na pagyurak ng mga galame ni Lilith sa pagkalalaki ng kaawa-awa nating bida.